Katolik ay mayroon po panukala na ito ay ibinibigay sa tao. Ang sabi niya, ang sumampalataya kahit mamatay ay muling mabubuhay. Napakaraming prinsipyo ang tao kasi na ang buhay dito sa lupa pag namatay tapos na. Hindi ho totoo yun. Ang buhay po rito pag natapos may karugtong ho. Ano karugtong? Haharap po ang tao sa Diyos. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa, ipagsusulit po natin sa Diyos. Kaya ho, wala hong naliligid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lahat ng sinabi natin, lahat ng inisip natin, lahat ng ginawa natin, sasabihin at ipagsusulit natin sa Diyos yan. Kaya mga kapatid, naparito ang ating Panginoon upang sabihin at ipaalam sa atin ang sinasabi niya, ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kanino? Sa mga nananalig sa Kanya. Pero kapag walang pananalig, ano ang karugtong noon? Kapatid, ito pag-aaralan natin. Pero bago tayo pumunta roon, kapatid, ano ang tatlong bahagi sa katawan sa pagkatao ng isang tao? Unang-una, katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang tao po may tatlong bahagi. Ang katawan, yung ating pong inaalagaan at pinakakain araw-araw. Ang ating kaluluwa naman, ito naman po yung ating pakiramdam. Susunod pong kaluluwa, yung tayo pinakakakita, yung po ang kaluluwa. May panlasa tayo, may pandinig tayo, yun po ang kaluluwa. Kaya yung kaluluwa ng tao, kung ikaw ay sinaksang pinado, may kaluluwa ka pa, at buhay pa huyas. Ang tao po kapag namatay, nawawala na po yung kaluluwa, humihiwalay na po yung kaluluwa. Nakita niyo, ang patay, sige, sundutin mo, matay, hindi mo nagre-reklamo. At nagariin mo, iniimbalsa mo, hindi mo nagre-reklamo. Hindi nasasaktan. Sapagkat ang kaluluwa mo nun, wala na po. May pag-uusapan, babasahin po natin kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay. Kaya mga kailangan natin ang interes. Ngayong oras na ito, malalaman natin ang buhay sa kabila. Amen po ba? Ngayon, yung pangatlo, yung espiritu ng tao. Nasaan ba ang espiritu ng tao? Unang-una, kombinasyon po yan. Ang salita ng tao, ang laman ng puso, ang laman ng isip, kung ano ang laman nito, yun ang espiritu. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung may pandinig kayo, makinig kayo sa mga sinasabi ng espiritu sa iglesia. Kaya po, ang espiritu po ng tao, yun hong salitang naririnig nyo. Kaya itong salitang ito, narinig nyo, ang salitang ito po ang ating espiritu. Espiritu ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Espiritu ng pag-alok ng kaligtasan ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ang tatlong bahagi ng tao po ay kailangan malaman natin. Amen po ba? Ngayon, pag-usapan naman po natin, ano ba ang paniniwala ng tao pagkatapos mamatay? Ito po yung tatlong klaseng paniniwala. Ano po? Unang paniniwala, ang sabi ng mga ibang tao, kapag namatay ang tao, ay lilipat lamang po doon sa ibang bata. Yung kanyang kaluluwa, lilipat po doon sa bagong sila. Ang tawag doon ay reincarnation. Ewan ko na kung may nangyayaring gano'n. Kaya nga sa ibang bansa, nakita niyo naman, ang pusa hindi pinapalo. Iniisip kasi nila na yung tatay nila, lumipat yung kaluluwa doon sa pusa. Kaya mahal na mahal nila yung pusa. Maging aso, yung sa ibang bansa naman, nangaw-lamok, baka nandun yung lolo nila. Kaya hindi na pinapatay. Hinihipan lang nila ang lamok. Yun ang paniniwalang una, na kapag karo namatay ang tao, lumilipat lamang ito sa mga hayop o kaya sa sanggol. Ang tawag po doon ay reincarnation. Pangalawa naman pong paniniwala ay tinatawag pong transmigration. Ito po yung tinatawag ng pagkakaroon ng bagong anyo. Maaring ipanganak na muli sa anyo ng ibang anyo. Maaring sa hayop kahit na insekto. Ang pangatlong paniniwala naman tinatawag na immortal. Itong immortal naman, ito yung madalas na pinaniniwalaan naman natin mga Pilipino. Na ang tao kapag katapos mamatay, ilibing yung kaluluwa paikot-ikot lamang dito sa ating lugar. Kaya nga minsan may batang tumatakbo,
Bakit? Bakit ka tumatakot? Nakita ko si Lolo, ando doon sa kwarto, nagpakita sa akin. Sabi ko bakit ka naman tumakbo? Si Lolo pala. Dapat sinausap mo, baka isa na si Lolo mo. Bakit tumakbo? Sapagkat alam niyang nakakatakot yun at yun ay gawa lamang ng demonyo. Kaya po, ang kaluluwa ng tao, pagkatapos na mamatay, pagkaaralan natin mabuti kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi ho tayo po pwedeng maniwala sa sabi-sabi. Kung ang kaluluwa ng tao, nandito lang paikot-ikot at pag-alagalan na parang anino yun. Hindi ho kaluluwa yun. Sapagkat kung ano sinasabi ng Diyos, na siyang lumikha ng tao, yun ang ating paniniwalaan. Po ba? Ngayong oras na ito, pakikinggan po natin kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos kong mamatay. Ito po, pakinig po kayo mabuti. Ito po. Kapag ang isang tao hindi ho sumasampalataya sa ating Panginoon, nireject niya ang salita ng Diyos, wala sa kanyang Jesus, at hindi siya nagbibigay ng panahon makinig ng salita ng Diyos. Ganito ho ang mangyayari sa kaluluwa ng taong walang panahon sa salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang kaaway natin sa Satanas, napakaraming libangan na bibigay dito sa lupa. Kaya walang panahon ng taong makinig ng salita ng Diyos. Yung pagsisimba kung kailan na magsisimba pag may bulak na sa ilong. Hindi po pwede yun. Kailangan hanggat buhay tayo, pasasalamatan natin ng Diyos. Hindi yung kung kailan may blessing, pasasalamatan ng Diyos. Hindi ho. Kailangan ang pasasalamat sa Diyos. Palagi kang humihinga, ganun karami ang pasasalamat mo sa Diyos. Sapagkat doon sa ospital, may bayad ng paghinga. May oxygen na katurok sa'yo. May bayad ko yun. Magpasalamat tayo ngayon sapagkat ngayon, walang bayad ng oxygen natin. Amen. Pero parang natin ng Diyos. Kapag ka nahihirapang huminga, minsan naaalala ng Diyos. Ang tao naalala lang ang Diyos. Kapag lumilindol, kaya nga minsan panalangin ko lumindol sana ng malakas at ng alam mo pagka lumilindol, puno ang simbahan. Amen. Pero pagka wala nindol, puno blessing, ang daming blessing, puno ang mall. Walang laman na simbahan. Kung kita iniisip ko nga, mag-brown out yung blackout, wala talagang sindang ilaw, para ang tao tumingin naman sa buwan. Umasa sa liwanag ng buwan. Ang ibig ko sabihin, sana isang araw ay maalala ng tao na mayroong Diyos na nagpala sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga ang tao ay laging hinahanapan ng Diyos. Bakit nilalang ng Diyos ang tao? Para meron siyang kasama. May naglilingkod sa Kanya. May magpapasalamat sa Kanya. At meron din namang kapiling ang Diyos sa Kanyang mga anak. Ano nangyari sa tao? Humiwalay sa Diyos. Sinunod niya ang takbo ng mundong ito. Ano ba takbo ng mundong ito? Dati po ako drug addict. Yung takbo ng mundong ito, kung anong usong gamot noong araw 1984, yung po aking ginagamit. Pero ngayon hindi ko natatikpan yung shago, yung bato na yan. Kasi nga, nagbagong buhay na ako Dati rin ako sumusunod sa takbo ng sanlibutan ito. Kung ano ang uso, kung anong marijuana, kung anong mga sigarilyo, alak, paglalasing, at pagdodroga, lahat din gawain ko yan. Kung ano ang pagmumura, puto ko cinta, tisyarang bulaklak, spaghetti malutong-luto, lahat ng mura, sama mula ng sago, lahat din sinasabi ko huya. Mag-shoot ka ng bola, abay, may mura agad, dahil pinashoot ang bola. Mga kapatid, may pagbabagong buhay pa. Gaya ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binago niya ang buhay ko. Dati pag lumalabas sa bibig ko, puro mura. Ngayon, ang lumalabas sa bibig ko, binabahagi ko salita ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos ang binabahagi ko sa tao. Sapagkat kaya ang salita ng Diyos, bumaba pa siya mula sa langit. Kung meron sa inyong kamag-anak, galing ng Japan, galing ng Amerika, pumunta rito, may sasabihin sa inyo, pakikinggan nyo. Yung galing sa langit, may ba't kailangan lalo natin pakinggan ito. Ebe po ba? Dahil ng galing ng ating Panginoon Kristo, mula sa langit, hindi siya namasahe, hindi sumakay ng Apollo, siya ho ay dumunga mula sa langit, bumaba po siya. Bakit? Ginawa niya yun dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo ka sa katabi mo, baka nalilibang niya, sabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sandali. Sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya ho, naparito ang ating Panginoon para sabihin sa inyo ang pagmamahal niya.
for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Yun po ang naalok ng Diyos sa ating ngayon. Kaya sa pag-uusap natin ito, kapatid, patungkol sa kamatayan, life is not a period. Ang buhay po ay hindi nahihito sa kamatayan. Kama ho lang, kama. Kung pagkatapos mamatay ang tao, haharap sa Diyos. Sabi ho sa Hebrew, chapter 9, verse 27. Ganito sinasabi. Hebrew chapter 9, verse 27. Itulakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay pagbuhukom. Amen! Alam niyo, minsan lang mamatay ang tao. Hindi pwede patay, buhay, patay, buhay, patay, buhay. Hindi pwede. Minsan lang mamatay ang tao at ang sabi ng ating Panginoon, pagkatapos ay paghuhukom.